Abutin mo ang bawat isa sa amin, maging ang mga kapatiran namin na nanonood, nakikinig online, Panginoon. Ang pagsama mo, Panginoon, ang presensya mo, ang mararanasan, Panginoon, ng lahat sa amin ngayong umagang to. And we rebuke any works of the enemies sa pangalan ni Jesus, pagkat wala siyang lugar dito. Ikaw lamang ang maghari, Panginoon, ang kapangyarihan mo, Panginoon. Ang maranasan, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, balutin mo ang lugar na ito ng iyong banal na dugo, Panginoon. At pakaingatan mo ang bawat isa sa amin, aming Ama. Patuloy, Panginoon, na maibigay namin yung pinakamainam lamang na pagpupuri sa iyo, Panginoon, ngayong umagang ito. O Diyos, ikaw lamang ang maitaas, ikaw lamang ang maluwalhati, Panginoon. At maranasan namin patuloy yung pangungusap mo sa bawat isa amin, aming Diyos. Lord, inaangkin namin ang katagumpayan ng kabuuan ng aming gawain ngayong umagang ito. At pinabalik namin sa iyong mataas na kapurihan ng pasasalamat. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung malakas na palakpak po para sa ating Panginoon na buhay. Amen. Sabi po sa salita ng Diyos sa Isaiah 41:10, ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang nakakatakot? Mukha bang natatakot? Yan, mali. Sorry. Fasting, naguguluhan. Yan, okay. Sabi dito, ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. At ako po ay naniniwala na habang tayo ay nasa ating prayer and fasting, ang pagsama ng Panginoon ay naririto sa atin. Hindi nga tayo iiwanan, hindi tayo mag-iisa. Tayo ay kanyang palalakasin, tayo ay kanyang tutulungan. Ang dami niyang pangako sa atin na pwede nating panghawakan. At ngayong umagang ito, maibigay natin na kami, Lord, pinakahawakan namin ang pangakong ito at nananampalataya kami na gagawin mo itong mga pangako nito sa amin. At ngayong umagang ito, malaya tayong magpuri, sumamba, tayo ay umawit at bigyan ng pasasalamat ang ating Panginoon na buhay ngayong umagang ito. Dahil kailanman, tayo ay di mag-iisa dahil kasama natin ang Diyos. Tayong lahat ay sumamba at magpuri sa Panginoon. Purihin ka, Panginoon! Tunay na... O Diyos! Diyos na maka
Sa gitna ng kadiliman, Panginoon, naroon ka, Panginoon, upang kami ay samahan, upang magpapahayag ka, Panginoon, sa amin. Lord, salamat. Sa gitna mo ng dilim, hindi mo kami iniwan, Lord God. Patuloy mo kaming sinasamahan, iniingatan. Hallelujah, Lord. Sa iyo, Panginoon, ang papuri ng mga pusong pinagpalang lubos. Hallelujah. Yes, Lord.
sandigan. Pangako mo'y tapat, mapagkailanman ako ay di iiwan. O pababayaan man, pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo ang aming kong sandigan. Pangako mo'y tapat, mapagkailanman ako ay di iiwan. O pababayaan man, pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo'y aking panghahawakan. Yes, Lord Jesus. Pangako mo, Diyos. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat, Lord, yung pangako mo, Panginoon, sa kahit anumang pagdaraanan namin, Panginoon, ay lagi namin nararanasan. Lord, salamat sa salita mo, Panginoon, na siyang nagbibigay sa amin ng kasapatan, Panginoon, ng kayamanan, ng kagalakan, ng pag-asa. Lord, sa umagang ito, Panginoon, patuloy namin ibinabalik sa iyo, O Diyos, ang pinakamainam na papuri at pagsamba sa pangalan mo, Diyos. Amen. Ayan, palakpakan natin ang ating Panginoon. Sound. Ayan po, good morning po sa bawat isa. Ay, thank you po, Tito Joey. Magandang umaga po. Ayan, good morning po. Ayan, so mga announcement lang po ulit. Sa mga gusto pong mag-CR, meron po tayong 5 minutes break para po mag-CR bago po tayo magsimula. At kung hindi nyo po ulit mapigilan ang inyong pag-ihi, pwede po kayo dumaan sa likod kasi isasarado po namin itong harapan. So, announcement lang po sa campus. Ang campus po ay pansamantala po munang nakatigil. Kasi po mid-break po next week, ay ito pong week na to, and nag-exam po last week. So, February na po ang balik po natin. So, regarding din po pala, wala po tayong prayer meeting this Wednesday dahil meron po tayong joint prayer meeting ng Friday. 8 p.m. po. Ay, 6 p.m. po pala. Sorry. Di po pala overnight yan. Sorry po. 6 p.m. po ng gabi ang start. Ayan po. So, ayun po, isa din po, announcement po sa youth. Wala po tayong youth service ngayon. February na din po ang balik po natin. And, ano po? Ay, hindi. Tapos, yan, sorry po. Pero yan lang naman po, kung actually po ay ready na, ating po ihanda ang ating puso, ang ating Biblia, ang ating pong mga notebook, at para po sa ating pagsilo. Pero wait lang po, meron pa po walang isa. Regarding daw po sa booklet, yung mga, alam niyo po kung sino po yung mga kumuha ng booklet, ayan po. Yung mga hindi pa po nabigyan, meron pa po kay Tito Joey, at yung regarding po sa payment, ayun, may daw po, pakibigay na lang po kay Brother Joey. Ayun po, sige po, inaanyayan ko po ang ating pumbuting pastor sa pagkakas. Salamat po, God.
Yan, okay. Good morning po. Yan, pakingitian yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kaya mo yan, batid. Okay, no? At pakibati mo ng happy... happy fasting, no? Baka may mag-happy fiesta sa inyo. Fiesta ng Tondo ngayon, tsaka dito, Santo Niño, no po? So, happy fasting ho tayo. At congratulations, sabi mo sa katabi mo, congratulations, kapatid. Amen, no? Dahil 13 days na lang. Tama mo ba? No? 13 days na lang, no? At tayo ay konti na lang, no? Konti na lang po. At the same time na po, muli i-remind ko po ang bawat isa bago tayo mag-aral ng salita ng Lord sa mga paalala na po at gaya ho ng dinidiscuss natin weekly simula nung nag-fasting tayo. May tinatawag ho tayong mga fasting essentials na dapat hindi ho natin po kakalimutan. Okay ho? Hindi ho pwedeng hindi lang tayo kumakain, nag-aayuno tayo, pero hindi ho tayo nagpe-pray, hindi tayo nagbabasa ng Bible, hindi tayo nag-worship kay Lord, ay mali ho yun. No? Hindi ho yun yung biblical fasting na tinatawag. Dahil ginugutom ho natin yung ating pong physical para ho busugin naman ho natin yung ating pong spirito. Naintindihan ho ba? Yun po yung tamang biblical fasting. Ginugutom physical, pero yung spirito, yun yung binubusog ho natin. Kaya po, riniremind ko ho, hindi ho, kasi during the time ng fasting, no, very crucial, pakinggan nyo ito mabuti, very crucial kung ano yung kinakain natin. Kasi hindi naman lahat ho tayo dito ay all throughout, no? Hindi ho tuloy-tuloy yung fasting natin na mula day 1 hanggang 21, hindi tayo kumakain. Hindi tayo kumakain na kahit ano. Some of us dito ay kumakain ng tuwing gabi. Nag-fasting ng breakfast and lunch, some of us, tas dinner ho kumakain. No? At minsan nagbe-break ng hapon, ganun ho yung nangyayari. So very crucial kung ano yung kinakain natin ngayon. Naintindihan mo ba? Hindi ibig sabihin nagfa-fasting tayo ngayon, after kapag nagbe-break ka ng fasting tuwing hapon or gabi, o yung pagkain mo, kahit na ano naman kakainin mo, hindi ho, kasi makakasama ho yun sa kalusugan po natin. Hindi ho pwedeng, kaya hindi rin yung todo-todo rin naman tayo kain. Naintindihan mo ba? Pagka after mag-break na fasting, todo-todo. No? Hindi ho, baka ho maka-apekto ho sa kalusugan. So, alam nyo, kung very crucial ang kinakain natin during this time ng fasting natin, physical, even rin ho yung ini-intake natin. Now, very crucial rin yung pinapakain naman natin sa ating isipan, sa ating kalooban, lalo na sa ating pong spirito. Naintindihan mo ba? Kaya ho, kasi alam nyo, totoo ito, kapag tayo ho ay, no, lalo na, hindi tayo kumbaga, kaya nga ang sabi ho natin hindi tayo kumakain para makapaglaan ng maraming panahon sa mga bagay na spiritual. Linelesen ho dapat natin yung mga makamundong bagay. Naintindihan ho ba? Kasi kapag ganyan ho, yung makamundo ho, yung flesh ho natin yung lumalakas, yun yung pinapakain natin. Kaya hindi pwedeng hindi ka nga kumakain, nood ng TV, naintindihan ho ba? Netflix ka ng Netflix, YouTube ka ng YouTube, social media ka ng social media, hindi ho, games ka ng games, hindi ho pwedeng ganun. Kasi ginugutom mo nga yung physical mo, ang pinapakain mo naman sa sarili mo mga maling pagkain. Naintindihan mo ba? Kaya ho, alam nyo, tama ho yung, di ba, ang mga emotional na tao, ano yung kasabihan? Tama ho, nag-agree ako doon Yung mga emotional na tao, kulang sa devotional daw. Totoo yun, nag-agree ako doon. Di ba, yung very emotional, yung masyadong malulungkutin, no? Yung sobra-sobra, no? Okay lang malungkot, okay lang ho yan, pero yung sobra-sobra, nagiging malungkutin ka, ka magagalitin. No, yan ho ay, no, tama ho yun. I-check mo ang devotional time mo with the Lord. Kasi baka naapektuhan. Naintindihan po ba? At kaya ho, paalala ko rin ho, mabilisong paalala po ito. Napakahalaga. During the time ng fasting, sa totoo lang, dahil nga gutom tayo, sa totoo lang, mabilis ho mag-init ang ulo ho natin. Tama ho ba? Tama ba? Hello? No, lalo na kapag gutom na gutom ka, no, para bang lahat gusto mo kagatin No, very crucial na reminder ho ito. Totoo yan, kahit ako. Kaya nga ho, linelesen natin yung mga physical activities during the time ng fasting.
Naintindihan mo ba? I-lesson po natin yun. Kaya even yung mga trainings natin, temporarily ini-stop natin eh. Some of the Bible studies, sa totoo lang, ini-stop dapat supposed to be eh. At praise God nga, na-stop po, pansamantala yung ating campus. You know? Talagang kalooban ni Lord na tayo ay na talagang nag-aayuno ho muna at nakikinig sa Diyos sa mga time na to. Bakit? Kasi all the more na gutom tayo, napapagod tayo, mabilis pong mag-init ang ulo natin. No? Na normal ho yan. At talagang kahit ako nararanasan ko po yan. Kaya po, sabi mo sa katabi mo, konting pasensya pa, kapatid. Naintindihan mo ba? Kasi lahat ho yan. No? Kahit nga hindi nagpa-fasting tayo, di ba? Gutom lang tayo eh. Talaga na mainit na ang ulo natin. All the more ngayon. At kasama pa dyan yung kaaway ay nanggugulo ang kaaway. No? Ayaw na ayaw niya ho ng demonyo, ayaw na ayaw niya ng ginagawa ho natin po ngayon. So, yun po yung mga reminder ho natin. And also, so ang mga essentials natin, di ba? Yung prayer, yung Bible reading natin, yung worship natin. At ngayon po ay January 21 na. At tayo ay nasa 21st day na ng ating pong Bible reading. Naintindihan mo ba? Uy, parang iba gulat na, uy, meron palang Bible reading. Hello, meron po. So, supposed to be ngayon ay, kung kine-check nyo yung booklet nyo, nandyan yung guide, Bible reading guide natin. 40 days plan ng Bible reading. Naintindihan mo ba? Sa unang-una lang ho yun. Tang hindi nagbubuklat ng booklet. Saan daw? Naintindihan, no? So, nandyan po yan. Supposed to be dapat mamayang gabi, patapos na ho tayo ng Psalm. Okay ba? Naintindihan mo ba? Pero sino dito yung late na katulad ko? Yung mga nag-ahabol na katulad ko. Ako ho ay nag-ahabol rin ho ako. Nasa Book of Job pa lang ho ako ngayon. At papunta pa lang ng Psalm. No? At alam nyo, marami ho tayong mga paalala. Okay lang ho ang audio Bible. No? Maganda ho yan. Lalo na sa mga malalabo na yung mata. Pero kung medyo nakakaaninag ka pa na konti, magandang hindi ka lang nakikinig. Huwag mong gawing pampatulog, please. Kasi totoong magandang pampatulog ang audio Bible. Para kang hinihele. Kaya huwag kang, pagka nag-audio Bible, umupo ka. Huwag kang nakahiga. Naintindihan niyo ba? At huwag kang kung ano-ano ginagawa, buksan mo pa rin yung Bible mo habang nakikinig ka. Very effective ho ito. Totoo ito. Habang nakikinig ka, sabayan mo ng pagbasa. Very effective. Mas naiintindihan mong mabuti. Kasi kung meron kang ginagawa, meron kang mga verses na nakakaligtaan. Tama ho ba? Yung naglalaba ka na, okay rin naman. Pero wag mo yung gawin ngayon, ngayong Bible reading time natin. Wag mo yung gawin ngayon. Siguro some other time, okay lang. Sige, mas okay yun kaysa kung ano-ano pinakikinggan mo. Di puro Bible pakinggan nyo sa bahay. Tama ho ba? Nasusundan po. Yun po yung paalala ho natin. At the same time, alam nyo, ako, naging effective na meron kang accountability partners sa Bible reading. Hindi ho para magpagalingan. No, hindi ho, pero yung ma-encourage ka na, uy, kailangan ko humabol, ay kailangan kong talagang tapusin po ito. Very effective ho ito. Na meron kang yung katatanungin, uy, nasan ka na sa... Kaya kapag kami nagtatanong sa'yo, sana huwag kang magagalit. No? Hindi para galingan ho yan. Para lang na-remind tayo, nga may Bible reading pala. Naintindihan mo ba? Sana po yung mga ministry head ay tanungin nyo ho yung mga workers na under sa inyo para po maging accountable rin ho sila sa inyo. Na dapat nagbabasa talaga tayo ng Bible araw-araw. Naintindihan no? No po? Nasusundan ho ba? No? So, yan po yung mga paalala po natin. Very effective, no? Na may accountability partners ka na nagtatanungan kayo kung nasaan na kayo sa pagbabasa ho ng Biblia. No? At ako, praise God, sabi ko nga, nahiya ako sa mga kasama ko kasi ang bibilis nila magbasa eh. Ako naturingang pastor eh. Kaya po humahabulo talaga ako dahil alam ko sobrang daming ginagawa. No, may mga time, no? For example, gabing-gabi na ako nakauwi ng bahay. Galing pa ako ng Quezon. So talagang kailangan maghabol. Kailangan ho talagang maghabol. Wag ho nating pabayaan na hindi ho tayo nakakahabol. No, yun ho yung. At the same time, ang isa ho sa effective sa akin rin ho, baka maging effective rin lang sa inyo, kaya ho namin sinishare ito. Na yung kapag may mga spare time ka, kasi di ba sometimes, gusto kong magpahinga, gusto kong mag-relax, di ba, kunin mo cellphone mo, wag. Gamitin mo yan, iset mo yung mind mo, may konti akong oras, magbabasa ako ng Bible. Naintindihan mo ba? May konti akong oras, 30 minutes, 1 hour. Magbabasa na lang ako ng Bible kaysa ho kung ano-ano yung gagawin. Doon ka makakahabol eh.
Naiintindihan po ba? Doon mo matatapos yung Bible. At ako, praise God, hindi ko sa pagyayabang, hindi pagmamalaki. Kasi goal ko rin to, pangarap ko rin to. Mukhang, kasi last year, hindi ko natapos ng 3 times. Eh. Di ba, nag-declare ako dito na susubukan kong tapusin yung Bible ng 3 times a year. Last year, hindi ko natapos. No, hanggang 2 beses ko lang po. Pero praise God na rin kasi first time ko rin pong natapos yung buong Bible last year ng twice a year. At ngayon sabi ko, Lord, mukhang sasakatuparan ko yung goal ko na 3 times a year ko mababasa yung Bible ngayon. At iba ho yung, hindi ho sa pagyayabang, pagmamalaki, hindi ko sinasabing mas banal ako o mas matuwid ako kaysa sa inyo. Hindi, kumbaga iba ho yung naiaambag. Talagang ito ho'y pagkaing spiritual, ang Biblia. Naintindihan ho ba? Pagkain ng spirito ho natin to. At ito ho yung pag-uusapan po natin ngayon, yung kahalagahan ho ng Biblia. Na po? So, let's open our Bibles in the book of 2 Timothy chapter 3, or yung booklets nyo po, 2 Timothy chapter 3 from verses 14 to 17. Na po? 2 Timothy chapter 3, verses 14 to 17. Basahin nun natin ng sabay-sabay at malakas. Nagkakaisa ho, okay? Ready na ho ba? Ready na ho. Basahin mo natin. 1, 2, 3, go. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata ay alam mong ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuroan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ulitin po natin minsan pa yung verses 16 and 17. Nang mas malakas para kay Lord ho ito, para mas mag-sink in ho sa atin po ito. Intindihan ho ba? Ulitin natin for the very next time po yung 16 and 17. 1, 2, 3, go. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Tayo po ay manalangin po muna sa Panginoon at humingi ng tulong sa Kanya sa oras pong ito. Lord, salamat po muli. Tunay po na kami po ay nagagalak na makapanambahan, makapag-araling yung salita sa lugar na to. At patuloy po namin kayong kinikilala na kayo ang kailangan namin. Lord, kung malayo kami sa inyo ay walang mangyayari sa buhay namin. Kaya Lord, patuloy namin kayong iniimbitahan sa lugar pong ito. Tulungan niyo kami na higit pa po naming maintindihan ang mga salita mo at ito po ay manatili sa puso at isipan namin. At Lord, tunay po kinikilala namin na kayo po yung salita na, Lord, bago pa malikha ang buong mundo, nandun na kayo. At sabi niyo sa Biblia, kayo yung salita na katawang tao, O Diyos. At kayo po yung salita na Diyos. At kayo po yung salita ng buhay, Panginoon, na aming pong pag-aaralan po ngayon. Kaya Lord, bilang inyong mga anak, humihingi kami ng tulong na kayo po'y marinig namin, maintindihan ka namin, at patuloy ka naming maranasan sa mga oras pong ito. Dinideklara namin ang katagumpayan, ang pagpapala, ang katuwiran nyo sa lugar na ito, maging sa mga buhay namin, maging sa kanila po na patuloy po na nanonood ng gawain na ito at panambahan sa kanila pong mga tahanan. Salamat, pagpalain nyo rin po sila. Itong aming pong panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige, palakpakan natin ng minsan pa ng malakas ang Lord. Amen. Bago tayo magsimula, no, na i-discuss natin po yung mga verses na to, some of the context, napakahalaga ng context po nito. Ang 2 Timothy po ay
hindi ho ito yung huling libro na naisulat ho sa Bible. No po? Dahil ang huli naisulat ng libro sa Bible ay yung mga sulat po ni Apostol Juan. No po? Perhaps siguro po yung Book of Revelation ay isa ho doon, yung 1 John, 2 John, 3 John. No po? Pero ang 2 Timothy po, ito po yung huli pong sulat o liham ni Apostol Pablo. No, malapit na ho siyang mamatay dito. Matandang-matanda na ho si Apostle Paul during this time. At siya po bilang matandang pastor, siya po ay nagbibigay ng paalala, ng gabay sa kanya pong tinitrain na bata naman hong pastor na si Timoteo. Kaya po 2 Timothy o Timoteo po yung title. No? Si Timothy ho yung sinusulatan niya po dito kung paano pangangasiwaan yung gawain ng Panginoon. At hindi rin ho maitatanggi, kapag tinignan ho natin mabuti ang buong chapter 3, ang context ho nito ay, during this time, marami na hong umaalis sa pananampalataya. Hello? Marami na hong tumatalikod kay Lord. No, marami na hong tumigil sa pagdalo ng gawain. Yun po yung ilan ho sa konteksto nito at ang daming kadahilanan kung bakit to may mga dating masisipag sa gawain ng Panginoon pero unti-unting lumalayo at humihinto. No, yun po yung context mo ng 2 Timothy. Kaya si Apostol Pablo, ganun na lang ho yung kanyang reminder kay Timothy bilang pastor. Naintindihan mo ba? Kaya po, ang dami niya hong binigay na paalala. Pero ang focus ng reminder ng chapter 3, no, kung papansinin niyo ho, yung verses 1 hanggang 9, no, nababanggit ho doon, no, tingnan niyo na lang sa Bible niyo, na sabi ni Apostle Paul, ito na talagang nasa huling panahon na tayo. At nagbigay ng mga halimbawa at palatandaan si Apostol Pablo ng mga kaganapan sa huling panahon. Basahin nyo na lang ho yan sa Bible. Kaya po si Apostle Paul, ang encouragement niya, paano ka mananatili sa pananampalataya sa last days? Ang sabi ni Paul kay Timothy, tularan mo ako, sabi ni Timothy, tularan mo ako. Alalahanin mo yung mga pamumuhay ko, yung mga tinuro ko sa'yo. Yun yung ilan sabi niya, manatili ka, yung alaala mo ay manatili sa mga lingkod ng Lord. Yun po yung reminder ni Paul kay Timothy. Then also, another reminder ni Paul kay Timothy is manatili ka sa salita ng Diyos. No, ito naman ho yung focus natin. Then afterwards nun, manatili ka sa pangangaral ng mabuting balita. Kaya po sabi ni Apostle Paul dun, preach the word. No, preach the gospel, preach the good news. Yung context ng inaaral po natin ng chapter 3, ha? So wag ho natin kakalimutan po yan. No, kasi mahalaga ho at mamaya ay medyo madadaanan ho natin na kaunti po yan. And the first point na makikita ho natin dito, by the way, no, etong ulitin ko, ang mga inaaral ho natin to ay matagal na hong nagawa po ito ng accountability ng mga full-time pastors at ito ho ay collective effort po ng mga full-time na po. So kaya papansin niyo, no, yung last week po ay acronym ng pray, ngayon naman ho ay acronym naman ho ng Biblia. No, yun po yung sagot ho diyan sa mga blanco sa ating po mga booklet, okay? Then so ang first point na ayan, ito ho, ang sagot ho diyan sa inyo pong blanco ay bigyan. Okay, kaya letter B and I ho yan, yung acronym. No, bigyan ng pansin ang paalala, no, o pagtuturo ng Diyos o yung mga aralin patungkol po sa Diyos. No, yun po yung makikita ho natin po dyan na sa talata po ng verse 14. Okay? Nasulat na ho ba? Balikan po natin yung verse 14 po, at basahin ho natin po ng malakas. Verse 14. Diyan na ho ba? Yan. Pwede ho bang samahan niyo po ako sa pagbabasa ho ng malakas uli? 1, 2, 3, go! Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutuhan mo at matibay mong pinaniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa'yo. No? Kaya po, no, yung point rin natin ay bigyan ng pansin ang mga aralin o turo patungkol po sa Diyos. No, alam niyo, paalala hong mabuti. Wala na hong ibang isa ho sa kinakalaban po si Satan, kundi ho yung salita ng Diyos. Ulitin ko, listen carefully po. Very crucial na reminder ho ito.
wala na hong ibang gustong kalabanin si Satan. Bukod sa prayer, marami, worship, pero makikita natin sa Bible, ang isa sa talagang pinupuntirian ni Satanas at ng mga demonyo ay yung salita ho ng Diyos. Very evident ho yan sa Bible. Kahit po sa Garden of Eden pa lang. Kung babalikan nyo ho, yung unang kasalanan nila Adan at Eva, ano bang ginawa ni Satan? Di ba tinukso ni Satan si Eve, di ba? Ano yung statement ni Satan kay Eve? No? Sabi niya, totoo ba? Ito ang sinabi talaga ng Diyos? Na binibigyan ni Satan ng pagdududa ang tao patungkol sa mga salita ng Diyos. Sa lahat ng sinasabi ng Diyos. No, gusto ho ni Satan na tayo pong mga anak ng Diyos ay magduda sa mga salita ng Panginoon. Bakit? Kapag nagsimula ho nating pagdudahan ang salita ng Diyos, doon na ho papasok yung disobedience. After ng doubt is disobedience. Naintindihan mo ba? Parang ganun yung nangyari kay Eve. Di ba? Nung talagang nagpadala siya sa pagdududa ni Satan, ayun, nag-disobey sila kay Lord. Naintindihan mo ba? At makikita natin yan all throughout. At alam nyo, hindi ho malayo sa panahon natin ngayon. Hanggang ngayon, ang dami ho na ginagamit ni Satanas para ho pagdudahan ng salita ng Diyos. Pwedeng sinasabi ni Satan ngayon, naku, ang Bible, ano yan? Old-fashioned na yan. No, iba na yung kultura ngayon sa kultura ngayon. Hindi na applicable ang principles ng Bible sa ngayon. Naku, ang Bible, ang dami namang mali dyan. No, punong-puno ng errors yan. No, ang Bible, ang hirap namang intindihin yan. No? Marami hong ginagawa si Satan para tayo ay magduda, no, sa salita ho ng Panginoon. No, na yan po yung mga maraming mali, hindi pwedeng pagkatiwalaan, hindi pwedeng ma-interpret properly, at makaluma ang salita ng Diyos. Pero wag ho natin kakalimutan na po na, alam nyo, tama ho yung sabi ho sa Book of Psalm na po, 19. No? Alam nyo, kahit o anong sabihin pa ho ng demonyo, wag nating papansinin ho yan. Kasi ang salita ng Diyos, kaya nga ho, salita ng Diyos yan eh. Galing kay Lord yan. No, katotohanan yan. Tama, punong-puno ho yan ng katotohanan. No, sabi mo in Psalm 19, dyan ba? Atin. Psalm 19, verses 7 to 11. Yan, sige, samahan niyo ako sa Biblia niyo. Ready na? Yan, okay. Verses 7 to 11. Basahin nun natin ng malakas. 1, 2, 3, go. Ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh, mapagkakatiwalaan. Nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Ang mga utos ni Yahweh ay makatwiran. Ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubili ni Yahweh ay tama, nagbibigay sa isipan ng hustong pangunawa. Paggalang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay, magpapatuloy ito magpakailanman. Ang mga hatol ni Yahweh ay tunay na makatarungan, patas at walang kinikilingan. Mas kanais-nais pa ito kaysa gintong lantay, mas matamis pa kaysa pulot ng pukyutan. Ang mga utos mo, Yahweh, ay babala sa iyong lingkod. May malaking gantimpala kapag aking sinunod. Alam niyo, very clear ang Bible, no? Na sabi ho, yung unang nga passage doon na verse na binasa na, the law of the Lord is perfect, sabi ho sa English. Perfect ho ang salita ng Diyos. No, kaya alam niyo ho, wala na hong ibang libro pa na talagang pinipilit pong sirain at tanggalin at lipulin sa mundo, kundi ho ang Biblia. Ang dami na hong inattempt na ubusin ho ang Biblia sa buong mundo. Pero alam nyo, tunay yung sabi ng Bible, no, masisira ang lahat, mawawala ang lahat, pero ang salita niya, hindi ho ito mawawala. Wala hong tao pwede hong magpatigil at magpawala ng salita ho ng Diyos. Naintindihan ho ba? Totoo ho ito. Kailangan ho natin pong paniwalaan at panghawakan. No, kaya ho, no, si Apostol Pablo, ganun na lang ho yung reminder niya kay Timothy. No, na sabi niya nga ho, di ba, na ini-encourage niya na balik-balikan mo
No, may mga bagay na kailangan ho tayong binabalik-balikan, lalo na po yung mga aral at mga turo patungkol ho sa Diyos. Then number two ho, sa point ho natin ay, una, bigyan ng pansin ang paalala, pagtuturo ng Diyos. Number two ay balikan ang mga pangako ng Diyos. Sulat ho natin sa ating pong booklet ay balikan. Makikita naman ho natin yan sa 15. Okay, basahin ho natin ng malakas yung verse 15. Yan. Okay, basahin ho natin ng malakas. 1, 2, 3, go. Mula pa sa pagkabata ay alam mong ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ayan. Kaya sabi ni Paul, balikan mo. Mula pa pagkabata kasi si Timothy ay talagang laman na rin naman siya ng church. Dahil yung nanay niya ay mananampalataya, maging yung lola niya ay mananampalataya ng Panginoon. Kaya posible marami na siyang napakinggan na mga aral at patungkol sa Panginoon. Maraming services na siya naka-attend. Kaya sabi ni Paul, huwag mo kakalimutan, balik-balikan mo, hindi lang yung pamumuhay ko, hindi lang yung mga aralin, maging yung banal na kasulatan na naituro na sa'yo. Simula pa pagkabata. Yun po yung paalala ho ni Apostol Pablo sa mga talata pong ito. At alam nyo, kaya tama po yung sa passage in Deuteronomy chapter 7 verse 9, basahin rin po natin yung passage na nandyan sa booklet ng sabay-sabay at malakas. Okay ho? Yung passage yun, nandyan rin sa booklet natin yan. 1, 2, 3, go! Kaya't pakakatanaan nyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos. At siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ayan. Napakaganda hong paalala ho yan. Kaya, alam nyo, itong time ho na to, isa hong napakagandang panahon to during the time ng fasting and Bible reading na dapat naghahanap po tayo ng mga Bible promises. Hello? Na mga pangako niya na pangahawakan mo all throughout this year. Alam nyo, nung na-born again ako, tinuruan ako ng leader ko before, dapat meron kang life verse. Tama ho yun, dapat may life verse ho tayo. Naintindihan mo ba? At the same time, talagang sabi niya, paalala sa akin nung leader ko before, lahat may mga bagay na decision kang gagawin sa buhay. Sana, lalo na kung very crucial na makaka-apekto sa kinabukasan mo, sana huwag kang basta-basta magde-decide. Magandang pinag-iisipan, pinag-aaralan, pero mas mainam, meron ka rin pangako na pangahawakan mo. Kaya ako, kahit na nung nag-full-time ako, meron akong verse sa Bible na pinangahawakan ko, hiningi ko talaga kay Lord yun. That every time na marami akong problema at gusto kong tumigil at sumuko sa paglilingkuran, yun yung binabalikan ko, yung pangako niya sa akin. At yung lahat ng mga crucial na decision ko sa buhay ko, talagang, Lord, bigyan mo ako ng salita mo. Gusto ko yung tinig mo yung napapakinggan ko. Naintindihan mo ba? Kaya maging tayo, sana ganun lalo na itong time ng fasting. Na sana meron tayong mga pangako na pinangahawakan at dadalhin natin all throughout this year. At alam nyo, kasi tama ho yan. Sabi ho dyan ng Bible, hindi marunong sumira ng pangako si Lord. Sa mga full-time mo, palagi ko siya, sa lahat ng tanong niyo sa nagpo-full-time sa church, sabi ko, pwede kaming mangako sa'yo. Marami kaming pwedeng ipangako sa inyo. Bibigyan ka namin ng ganito, sasamahan kami namin sa ganyan, tutulungan ka namin sa ganyan. Sa ambot ng aming makakaya ay gagawin namin yan. Pero sa totoo lang, kami mga tao ay may limitasyon. Kaya madalas kong rin-remind sa kanila, mas magandang yung pangako hindi ng tao, kundi pangako ng Diyos ang pangahawakan mo. Kasi sa anumang panahon, sasamahan ka ng Diyos. Hindi ka iiwan ng Panginoon eh. Ang pagsama ng tao ay may hangganan, pero ang pagsama ng Diyos ay walang hanggan. Ang pagsama ng tao ay may limitasyon, pero ang pagsama ng Diyos walang limitasyon. Anumang estado ng buhay natin, anumang kakaharapin natin po sa mundo.
Naintindihan mo ba? Kaya ganun ka-crucial na meron tayong pangako na pinangahawakan dahil ito yung babalik-balikan mo. Yung mga paalala, yung mga reminder ng Lord sa'yo na kailangan natin talagang panghawakan ng mabuti. At alam nyo, reminder na crucial rin. No? Bakit? Kasi during this time of fasting, hindi lang ang salita ng Diyos, hindi lang yan para pangako sa atin. Ito rin ay panahon na ang salita ng Diyos ay hindi lang para panghawakan, kundi para rin natin po itong panglaban. Sabi nga natin, panglaban. Na wag mo natin kakalimutan na si Jesus, nung nag-fasting siya ng 40 days, sabi mo ng Bible, siya ay tinutukso ni Satanas, hindi lang 3 times. Kasi akala natin 3 times lang, yung pagtukso ng lust of the flesh, lust of the eyes and pride of life. Akala natin yun lang, hindi. Pero may passage sa Bible, sa totoo lang, isa lang yun sa highlight. Pero sabi ng Bible, halos araw-araw, nung pag-aayuno ni Jesus, si Satan ay nandun para tuksohin siya. Naintindihan mo ba? At alam nyo, kaya kung papansin ninyo, di ba, kung kailan nagfa-fasting tayo, ang daming tukso. Tama ho? Hello, ang daming tukso. Di ba? Ang daming tukso. Di ba? Tukso ng may mga masarap na pagkain. Kagahapon, nasa handaan ako. Talagang grabe. Kaya nandun na lang ako sa sakyan eh. No, talagang ang sasarap ng pagkain. Sabi ko, Lord, talaga naman, wala akong magawa eh. No? So maraming tukso. No, kaya, at alam niyo, ito po yung base sa karanasan ko po ito. Alam niyo, yung tukso na masyado tayo nag-i-struggle, sa totoo lang, hindi malayo na baka yun yung possibility na gustong i-deal ng Lord sa atin. Pakinggan niyo mabuti. Ulitin ko. Kapag ka merong tukso ka ngayon during the time ng fasting, na masyado ka talaga na-struggle, na babagabag ka ng todo, hindi malayo, yan yung isa sa bagay na nais hong i-deal at ituro ng Lord sa atin na mapagtagumpayan natin. Naintindihan mo ba? May mga tukso na madali ka magalit, madali kayo mag-away ng mag-asawa lalo na ngayon. Kung napapansin nyo lang, di ba? Marami kang iritasyon. Alam nyo, yung mga iritasyon na yan, yung mga galit na yan, hindi malayo. Yan yung bagay na posibleng rin-remind sa'yo ng Lord, anak, gusto kong ayusin tong bahagi ng buhay mo na to eh. Naintindihan mo ba? At alam nyo, si Jesus, di ba? Si Jesus nga eh. Every time na tinutokso siya ni Satan, going back sa mga passages na sa Bible, anong panglaban niya? Word of God din. Kaya ang time na to, ang Word of God, hindi lang yan para panghawak ng pangako, kundi panglaban rin natin yan. Bakit ito? Kasi ang sabi ng Bible in the book of Hebrews, ang salita ng Diyos ay isa daw tabak. So hindi lang yan shield. Hindi yan shield. Ang tabak ang shield kasi pang-depensa eh. Pero ang tabak ay pang-opensa yan, panglaban yan. Naintindihan mo ba? Kaya kung sabi ng Bible, basahin natin na malakas po ito. 1, 2, 3, go. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at spirito, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Very clear. Sabi ko dito, ang Word of God ay buhay. Makapangyarihan. Naintindihan? Mabisa. At sabi matalas. Na matalas pa sa kahit na anong kutsilyo o espada na magkabilay talim. Alam niyo, hindi mo niyo papansin, di ba? Lalo na ako nung first time ako umattend ng church, akala ko, nung pag may umattend ako ng church at may nagpipreach, akala ko pinariringgan ako. Akala ko pinatatamaan ako. Akala ko chinichismis ako ng mga tao sa pastor. Bakit? Kasi para bang lahat ng sinasabi ng pastor, para akong tinatamaan. Parang aray ko, parang tumatago sa kaloob-looban ng kaluluwa at puso ko. Na hindi ko alam, yung salita pala ng Diyos yun. Bakit? Kasi very clear ito. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at ng spirito, ng mga kasukasuan at buto. At bakit? Sabi doon, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Ay, sabi mo sa katabi mo, si Lord yan, kapatid. Intindihan mo ba?
Di ba? Kasi may time, naku, si pastor, na naman, nagpaparinig na naman, nagpapatama na naman tong pastor na to. Kaya ayoko umatin dito pag ito nagpipreach eh. Naintindihan ba? No, si Lord po yun. Naintindihan? Salita ho ng Diyos yun. Ginagamit lang ho instrumento yung mga lingkod ng Lord dito na nagtuturo kung minsan. Wag ho natin pong kakalimutan at higit sa lahat, wag ho nating mamasamain yung mga pagkakataon pong yan. Then pangatlo pong punto. Pangatlo pong point. Una, bigyan ng pansin ang paalala o pagtuturo ng Diyos. Pangalawa, balikan ang mga pangako ng Diyos. Then pangatlo, from the acronym na Biblia, LI naman ho ito, linangin. No? O kaya, linangin. No? Ibig sabihin po ng ibang pakahulugan sa linangin ay paghusayin o magpakalalim. No? Parang ganon. Linangin ang pangunawa o pag-unawa sa salita ng Diyos. Yan. Okay ho? Linangin. Yan po yung sagot ho dyan sa blog ko. Basahin po natin yung verse 16a. Verse 16a. Basahin mo natin malakas. Verse 16a. Okay ho? Ready na ho ba? 1, 2, 3, go. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So ito ho ay paalala ho ni Apostol Pablo sa batang pastor na si Timoteo. So generally, ito ho yung ilan. Sa totoo lang, marami pa hong ginagawa ang salita ng Diyos. Pero generally, ito ho yung ilan sa very effective na ginagawa ng Word of God. No? Pero gusto ko rin pong i-take note po ito. Sabihin natin na ang lahat ng kasulatan. Sa English, sabi ho dyan, all scripture. Sabi ho dyan, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan. Ano ba yung ibig sabihin ng kinasihan? Sa ibang salin sa English, sabi ho ay inspired by God. Pero mas gusto ko ho yung translation ng King James Version, ang sabi, God-breathed. Hiningahan ng Diyos. Alam nyo, totoo ho, tunay po na, alam nyo, si Satan ho ay masyado hong kinakalaban ng Word of God. Lately, may napanood ho akong kilalang pastor dito sa Pilipinas na nagturo. At ang turo niya ngayon, kaya po, sometimes, pagka may nagsabi sa akin, alam mo, nakikinig ako kay pastor ganito. Alam nyo, minsan, okay yan, sabi ko, magaling na pastor yan. Very practical yan, napakahusay niya na magturo. Pero nagbibigay ako ng warning sometimes. Kasi kapag hindi mo siya ganun na lubos kakilala, para siyang minsan, para to drive a point, mag-extreme siya. May mga ganong pastor ko minsan na para lang meron siyang gustong ipunto, para siyang lalagay ng konti sa isang extreme. Pero pagka pinakinggan mo yung ibang preaching niya, lumalagay naman siya sa kabilang bahagi. Kaya kailangan kilala mo siya eh. Kasi kung hindi, mami-misinterpret mo siya. Pagka na-misinterpret mo siya, mami-misapplied mo siya. Ang point niya dito, sabi niya, hindi lahat ng nakasulat sa Bible ay Word of God. Na nakinasihan ng salita ng Diyos. Perhaps sabi niya ganun, inspired yan dati, pero hindi na yan inspired ngayon. Sabi ko, parang nakakatakot yun. Ang point niya lang naman is dapat marunong daw tayo mag-filter out ng mga bagay na kung ano yung pwedeng i-apply ngayon. Yun yung pinaka-main point niya eh. Kaya kapag nakikinig ka lang ng basta-basta, pero hindi mo inaalam yung pinaka-punto niya, pwede ka ma-mis-applied ka. Nakakatakot. Kasi pwede mo sabihin, etong bagay na tinuturo dati, hindi na yan, makaluma na yan. Hindi na yan pwede ngayon. Mali. Bakit? Kasi all scripture is God-breathed. Lahat yan. Lahat ng nakasulat dyan ay kinasihan yan ng Diyos. Inspired ng Word of God yan. Hindi lang yan nagbibigay ng inspiration sa atin, pero inspired by God yan. Huwag natin pong kakalimutan. Naintindihan mo ba? At lahat ng sinasabi diyan ay totoo. Kahit na ano pa hong maging kultura, kahit na ano pa yung maging teknolohiya na meron tayo, lahat yan ay totoo. Hindi maluluma ang salita ho ng Diyos.
Naintindihan mo ba? Ang bawal noon ay bawal pa rin ngayon. Ang sinasabi ng Diyos noon, sinasabi pa rin yan ng Diyos ngayon. Huwag ho nating kakalimutan. Hindi ho magsisinungaling ang Diyos. At alam nyo, kaya ho, sabi ng Bible, in the book of Hebrews chapter 5 verse 12, yan, nandiyan ho ba? Sabi ho dyan, mamaya na, sorry. Sorry po, pakibalikan na lang ho natin ho yung mamaya. Kaya ho, alam nyo, napakahalaga ho na madalas ho na riniremind ho natin dito yung salitang context. Sabihin nga natin context. No, naibig sabihin na context, kasi kapag yung isang verse lang talaga yung, doon ka lang nagtuon ng pansin, okay yan. For devotion, okay yan. No, dapat ang devotion, mga 2 to 3 verses lang, okay yan. Hindi yung talagang tuloy-tuloy ka ng pag-aaral. Hindi ho. Ang devotion po yun. Pero yung pag-aaral, hindi pwede. Hindi pwedeng isang verse lang inaaral mo. Dapat inaalam mo yung context. Kaya pagka sinabing inaalam ang context, binabasa mo yung mga naunang talata, maging yung mga sumunod na talata. No? Inaalam mo kung bakit. No? Hindi pwedeng, ito lang, sabi ng Bible, ito lang. Hindi ho. Ng verse na to, sorry, sinabi ng verse na to, ito lang, hindi ho. No, isa ho sa common na mali pong application, yung sinabi ho ni Book of James po, na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Tama ho ba? Kapag kayo lang inaral mo, nako, hindi pala sapat ang faith para pumunta ng langit, para maligtas ako. Naintindihan mo ba? Dapat palang may gawa, dapat palang may good works. Kapag ka doon ka na nagbigay ng pansin, mamamali ka talaga. Bakit? Kasi ang daming talata sa Bible, Book of Ephesians 8:9, Book of Titus, na sinasabi, hindi tayo maliligtas sa paggawa ng mabuti. Ma-out of context ka. Kaya po, kapag ka may verse kang gustong aralin mo yung buong chapter niya. Kung kaya mo pa, aralin mo yung buong libro niya, at aralin mo rin yung ibang aralin sa buong Biblia. At yan po yung tinatawag sa Bible School na rules of interpretation. Kaya ho may seminaryo, kaya ho meron pong pag-aaral ang mga pastor. Diyan po yung, para hindi ho tayo basta-basta ho naliligaw, tinatawag hong rules of interpretation po yan. No, kasi pwede ho tayong ma-misapplied. Kasi mga kapatid, kung ano yung theology natin, yun po yung magiging pamumuhay ho natin. Naintindihan mo ba? Ulitin ko, kung ano yung theology natin, yun yung magiging reflection ng ating pamumuhay. Kaya very crucial na tama ho yung theology natin, yung pag-aaral natin patungkol sa Diyos, lalo na ho sa Kanyang salita. Kaya alam nyo, no, yung medyo nalulungkot ako dahil kinakabahan ako. Sabi ko, naku, nakakatakot kapag maraming makapanood nitong turo na to. Baka ma-misapply nila. Another passage in the book of 2 Peter chapter 1 verse 21. No, kung meron ho kayong tanong sa akin doon, mamaya pwede niyo akong kausapin. Ha? At meron akong mga naisong ipaliwanag ko. Sakali lang naman. No. Sabi ho dito, 2 Peter chapter 1 verse 21, isa ho ito sa patunay na ang salita ng Diyos ay talagang inspired yan. God-breathed yan. Basahin nun natin ng malakas. 1, 2, 3, go. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Naintindihan mo ba? No, kaya kahit sulat ng tao yan, kahit na hindi aral yung tao na yan, mga mangingisda lang yung tao na nagsulat niyan, ay sila ho ay kinasihan ng banal na Espiritu at kapangyarihan ng Diyos. Kaya inspired yan. No, naintindihan mo ba? Hello? No? At, ayan. Kaya po, sabi po yung supporting verse natin, Book of Hebrews, chapter 5, verse 12. No? Chapter 5, verse 12 ng Book of Hebrews. Yan dyan sa ating po mga handout. Basahin natin na malakas at sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain.
Ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. No? Yung author po ng Hebrews ay hindi ho nakilala, hindi ho na-identify. Pero mararamdaman ho natin dito yung parang pagkalungkot niya. Tama ho ba? Parang bang sinasabi niya sa mga taga-Hebreo na nandun, ako, parang ang tagal-tagal nyo nang umaattend ng church. Hanggang ngayon, yung mga elementary teaching, hindi pa rin kayo pumasa-pasa. Naintindihan nyo ba? Na dapat, sa totoo lang, dapat alam nyo na yan ngayon. Sa totoo lang, dapat nga tinuturo nyo na yan sa iba ngayon. No, sa totoo lang, dapat nga, hindi na ikaw yung binibisita. Dapat ikaw na yung nagbibisita. Naintindihan nyo ba? Amen daw. Tama ho? Sana, alam mo, dapat hindi na yung ako palaging ini-encourage. Dapat nag-encourage ka na rin ngayon. No, hindi na ikaw yung palaging pinagpe-pray. Sana nag-intercede ka na rin sa iba. Naintindihan mo ba? Parang ganito yung application ng passage na to eh. No? Sana hindi na ikaw yung palagi na lang para umattend ng church, kailangan mo pang hatakin, para maglingkuran, kailangan mo pang bula-bulahin. Hindi, dapat automatic na sa'yo. Naintindihan mo ba? Bakit? Kasi ang tagal mo na kay Lord. Naintindihan mo? No? Kasi sa totoo lang, totoo yung sabi nga ng isang worker natin dito, sa totoo lang, hanga ako sa may kawayan, daming training. Nag-iisip pa nga ako ng mga 3 pang training eh. Joke lang ko yun, joke lang. Pero sabi niya, alam mo, kailangan itong mga training natin, ito ina-apply natin. Naintindihan mo ba? Panahon na ho para po isagawa yung mga bagay na natututunan natin. Kasi naniniwala ko ang dami na nating alam. Dami na ho nating alam. Ang kulang na lang kadalasan ay pagsasabuhay, pagsasagawa. Naintindihan, no? Hello, nandyan ho ba kayo? Yun po yung sinasabi dito ng author. Sabi niya, dapat sana nagtuturo na kayo. Sana dapat Bible study leader ka na eh. Tama ba? Hello? No? Dapat Bible study leader ka na. Dapat ikaw na yung nagli-lead ng accountability group. Naintindihan, no? Dapat ikaw na yung nangungulit. Dati ikaw yung kinukulit, dapat nangungulit ka na rin ngayon para umattend ng church. Dapat isa ka sa nangungulit para magbasa ng Bible, para mag-pray, para umattend ng prayer meeting, lalo na sa Friday. Naintindihan mo ba? No, yun po yung sinasabi dito. Pero sabi yan, no, sabi, dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain. Pero ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. No? Para bang sinasabi niya, dapat kumakain ka na ng lechon ngayon. Hindi, wag muna, fasting. No? Pero hanggang ngayon, bote ng gatas pa rin ang tinutungga mo. No, paano mo naman makakain? Paano ka magbo-buffet kung puro ka gatas pa rin? Naintindihan po? Panahon na ho para ho lumago sa pananampalataya sa Diyos. Naintindihan mo? Panahon na para magseryoso sa pananalangin. Panahon na para ho basahin ho ang Biblia. Dahil yan ho ay salita ho ng Diyos. Yan ho yung pagkain ng ating pong kaluluwa, ng ating pong spirito. No? Then, 4th point, last point po natin. Una, bigyan. Pangalawa, balikan. Pangatlo, linangin. Pang-apat po ay yakapin ang pagtutuwid ng Diyos. Yakapin ang pagtutuwid ho ng Diyos. Balikan po natin yung verses 16 and 17 pong muli ng 2 Timothy. Verse 16 and 17. Basahin natin ng malakas at sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Verse 17. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ayan. Alam nyo, reminder ho, during this time of fasting, lalo na sa Bible reading, hindi ho malayo na marami hong bagay na tinutuwid ho ang Lord sa atin. Marami ho. Kung magiging sensitibo lang ho tayo sa banal na spirito, marami siyang gustong itama ho ang Diyos sa atin. No, kaya may ilang mga workers, sabi nila, ang fasting ay panahon ng cleansing. Totoo ho yan, totoo. Sabi nga natin, fasting is a time of cleansing.
No, totoo ito, hindi lang ho physical, hindi lang nade-detox tayo physical. Naintindihan mo ba? Kapag ka nagpa-fasting ka, nalilinis yung mga dumi-dumi, mga taba-taba sa katawan mo natin. Ano ba? Yung mga hindi magandang bagay sa bituka natin, sa katawan natin, nalilinis ho yan. Very effective ang fasting. Pero hindi lang ho physical, maging spiritual, may paglilinis rin ho ang Diyos na ginagawa sa atin hong kalooban. No? Kaya dapat ho tayo ho ay maging bukas sa mga paalala at pagtutuwid ho ng Lord. No, last passage ho, na gusto ko pong pansinin ho natin po dito. In the book of James, bukdo sa mga talatang nandyan, kasi nandyan naman na ho yan sa booklet nyo. Last passage na to. Book of James chapter 1 verses 22 to 25. Last passage na ho natin po ito na babasahin. Sabi ho na salita ho ng Diyos dito, basahin po natin ng sabay-sabay at malakas. No? 1, 2, 3, go. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin at pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Yan. Balikan ho natin yung unang verses na binasa natin. Sabi ho, verse 22. Sabi diyan, kailangan daw ho nating mamuhay ayon sa salita ho ng Diyos. Hindi ayon sa gusto mo. Hindi ayon sa gusto ng tao. Dapat nakabatay ho yan sa kung ano yung gusto ni Lord. No, hindi yung gusto lang natin. So, yung po sabi yan, kung ito'y pinapakinggan lamang niyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. No? Kaya po, alam niyo, crucial ho ito. No, napakahalaga na tayo ho ay nagbabasa ng Biblia, nagba-Bible study, nagme-memory verse, o kaya talagang uma-attend ng preaching, pero hindi ho sapat yan. No? Bakit kasi sabi diyan, kailangan daw ho nating sinasagawa. Bakit? Kasi kung puro lang tayo pakikinig, hindi sinasagawa, sabi, dinadaya lang natin yung sarili natin. Intindihan mo ba? Sabi mo sa katabi mo, tapos yung konti, huwag mong dayain ang sarili mo. Intindihan mo ba? No, apply din. So, kailangan rin natin sinasapamuhay yung salita ho ng Diyos. No, kasi linoloko natin yung sarili natin. Pakinggan nyo itong mabuti. Ang bagay na ginagawa ho natin, yun lang ho yung totoong pinaniniwalaan ho natin. Ulitin ko, pakinggan nyo. Very crucial to. Napakaganda ho ito paalala. Ang bagay na sinasagawa natin, yun lang yung totoong pinaniniwalaan ho natin. Yun lang ho. No, kasi pwede mong sabihin, naniniwala ako kapag ka nagkaloob ako kay Lord, pagpapalain niya ako. Pero kung hindi mo ginagawa, hindi ka lubos na naniniwala. Dinadaya mo lang yung sarili mo. Naintindihan mo ba? Napakahalaga ng prayer. Tumutugon ng Lord ng prayer. Pero kung di ka nagpe-pray, dinadaya mo lang ang sarili mo. Ang bagay na ginagawa natin, yun lang yung totoong pinaniniwalaan natin. Now, next verse. Sabi ho, verse 23. Verse 23 po. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa... Yan, tingin nga kayo sa salamin. Alam niyo, wala akong bahay na walang salamin. Tama mo ba? Lahat ng bahay may salamin. Mga ibang mga babae o kahit may lalaki pa, kahit sa bag may salamin yan. Bukod sa pulbo, may salamin pa yan. Tama ho? No, gusto natin palaging may salamin tayo, nakikita natin yung sarili natin. No, at bakit po tayo nagsasalamin? Para makita natin yung sarili natin. Tama ho ba? Hindi ka nagsasalamin para makita mo yung iba. Although pwede mong gawin. Yeah? Pwede mong tumingin ka doon para makita mo siya. Pwede naman. Pero intentionally, ang unang layunin niya para makita mo yung sarili mo. Alam niyo, pakinggan niyo itong mabuti. Makinig ho, please. Magina dyan sa likuran. Alam niyo, tayo ho, simula pa pagkabata, na-train ho talaga tayong hanapin ang mali sa isang bagay. Tama ho ba? Hello? No? Na-train ang mata at isipan natin para hanapin ang mali sa isang bagay. Kaya nga dati meron sa mga newspaper yung spot the difference.
Tama ba? Alin yung meron dito na wala dito? Di ba? Ang galing natin dyan. No? Ang problema, hanggang ngayon pagtanda natin, masyado tayong na-train dyan. Kaya kapag tinitingnan natin ang ibang tao, mas nakikita natin yung mali niya, pero hindi natin makita yung mali natin. Hello? Mas masarap maghanap ng mali niya kaysa maghanap ng mali. Naintindihan no? Kaya nga tama yung Psalm 19 eh. Matalino yung taong nakikita yung mali niya eh. Hello? No? Kasi sa totoo lang, mas madaling hanapin ang mali niya, mali mo, mali ng iba, kaysa sa mali ko. At kadalasan, yung pagkikita natin ng mali ng iba, yan yung humahadlang para makita rin natin yung mali natin. Susundan po ba? Bakit tayo nagsasalamin? Para tingnan, may muta ba ako? May dumi ba ako sa mukha? May uling ba ako? Ayos ba yung buhok ko? Ayos ba yung damit ko? Kung ano yung mali sa sarili ho natin. Nawa, habang nagbabasa ho tayo ng Bible, mga kapatid, nawa, panalangin ko, Lord, kasi sa totoo lang, ang mga pastor, limitado ho ang ituturo ho niyan. Limitado. Marami yung pagkakataon, mga pastor, umiiyak na bakit? Kasi hindi nila alam kung ano ituturo at sasabihin nila sa mga tao na, Lord, may kanya-kanyang pangangailangan ng lahat ng tao. May kanya-kanyang sitwasyon ng lahat ng tao. Pero alam nyo, gusto kong ipaalala, every time na nagbasa tayo ng Bible, sabi hindi lang yan parang espada. Naintindihan mo ba? Ang Biblia ay parang salamin din. Para makita natin yung ating pong sarili sa harapan ho ng Diyos. Naintindihan mo ba? No, hindi ka mananalamin para sa iba. Mananalamin ka para sa iyo. Magbabasa ka ng Bible, hindi para kay ganyan. Itong verse na to para sa kanya to. Kasi sama ng ugali niya. Hindi. Para yan sa iyo, kapatid. Naintindihan po ba? Hello? Andyan pa ho ba kayo? Andyan pa ho ba? Alam niyo po, crucial po yan. Very crucial tong passage show na to. Huwag kang magbasa ng Bible, huwag kang mag-aral ng Bible para sa iba, para sa iyo muna. No, kasi tiyak na tiyak, marami pa rin hong gustong ituwid ang Lord sa atin. Naintindihan mo ba? Sabi mo sa katabi mo, marami pa rin gustong itama ang Diyos sa akin. No? At sana po ay, no, huwag mong sagutin na, sana itama na ni Lord lahat. No, kung pwede lang kung pwede lang lahat itama na ng Panginoon eh. At sabihan, at pagkatapos, sabihan, ulitin natin, sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. At pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at kinakalimutan ng kanyang anyo. No? Useless ang salamin. Itapon ng salamin, basagin ang lahat ng salamin. Ay, di ba? Ganun rin tayo. Useless ang Bible kapag hindi mo nakikita ang sarili mo dyan. Hello? Naintindihan po ba? Useless. Baliwala ho ang Biblia kung hindi mo nakikita ang sarili mo. Kailangan ang una mong nakikita sa Bible, sarili mo bago ang ibang tao. Naintindihan po? Alam niyo, hindi ko na mabilang yung mga taong nagtatanong sa akin, Pastor, ano ba yung magandang klaseng translation ng Bible? Ang dami na. Nung una, sipag pa ako magpaliwanag eh. Ito kasi may tinatawag na dynamic and literal interpretation. Alam mo kasi nung unang panahon, sipag ko pa dati magpaliwanag eh. Nung pabibo pa ako dati, papayabangan ko pa yun eh. Ito kasi yan, ganito yan. Alam niyo, napagod na ako. Nung nakaraan, Pastor, bibili kasi akong bagong Bible. Anong translation ba maganda? Alam niyo, ang sagot ko na lang, lahat ng translation maganda, basta babasahin mo. Kasi kahit anong translation niya, kung di mo yung babasahin, walang silbi, wag ka na lang bumili ng Bible. Naintindihan po? Hello? No, ang Bible, hindi ho yan palumuti sa bahay. Binabasa ho yan. Dapat itong minamahalo natin kita ng Lord. Kung meron ho tayong minamahal. Sobrang nakakalungkot yung mga taong ang daming nababasang mga libro, mga nobela, mga pocketbook, mga articles, pero yung Bible, hindi ho mabuklat at hindi ho mabasa. Sobrang nakakalungkot. Pero sila yung mga taong nagkiklaim, anak ako ng Diyos, pupunta ako ng langit.
Naintindihan po ba? Nawa o ay hindi ho tayo doon. Bakit? Sabi ho dito, next verse 25. Pwede bang tumayo na tayong lahat at basahin po natin po itong mga talata to. Iniimbitahan ko na rin po yung worship team na tulungan ho tayong manambahan po muli bago ho tayong manalangin. Habang binabasa ho natin itong verses na to. Nang malakas at sabay-sabay. No? Okay ho? Sige, we invite your worship team. Akit na ho tayo sa stage para let's prepare to worship God bago ho tayong mag-pray. Sabi ho, last verse ng verse 25 po. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Very clear po yung passage. Alam ko, lahat tayo dito nagpe-pray and fasting. Bakit ang atin na church? Bakit? Kasi sa totoo lang, lahat tayo gusto nating i-bless tayo ng Lord. Tama ho ba? Na wala hong taong hindi gusto ng pagpapala ho ng Diyos. Pero napakalinaw. Ang sabi ng Bible, pagpapalain tayo ng Lord kapag tayo ay nagsasaliksik. Inaaral talaga na, hindi lang ang pagsasaliksik, hindi ka lang, pagka nagsasaliksik pa nga sa loob ng bahay mo, nagsisiyasat ka, di ba? Halos taubin mo lahat ng gamit eh. Hindi ka lang basta nagwawalis kapag gano'n. So ang pagsasaliksik, hindi ka lang basta nagbabasa. Talagang inaaral mo to. Naglalaan ka ng panahon. Naintindihan po? So sabi, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy saan? Mahina po, saan no? Sa pagsanod. No, hindi yung after na napakinggan mo to, napag-aralan mo to, hindi mo naman sinusunod, hindi mo naman sinasapamuhay. Naintindihan mo ba? Very clear ang passage. Sabi diyan, nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao. Ang pagpapalain ng Diyos sa yan. Naniniwala ako, gusto mong i-bless ka ni Lord sa iyong pag-aaral. Tama ho ba? Gusto mong makapagtapos ng pag-aaral. Gusto mong pagpalain ng Diyos ang trabaho mo, ang negosyo mo, at lahat ng ginagawa ng kamay mo. Tindihan mo ba? Lahat tayo gusto nating i-bless tayo ni Lord. Tayo, pamit natin, maging mga kakilala natin. Pero ito ho yung sikreto na sinasabi ho ng Bible. Huwag tayong tumigil sa pagsasaliksik at higit sa lahat sa pagsunod o sa pagsasabuhay ng salita ho ng Panginoon. Dahil ito ho yung paraan para ho pagpalain ho tayo ng Diyos. Amen ho ba? Pwede ho bang palakpakan natin ng Lord ng malakas sa mga oras pong ito? Sige, mas malakas po para po sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Father, we worship you. We honor you, God. We give you praise, Lord. Sambahin po kayo, O Diyos. Sambahin kayo. Salamat po sa inyong mga salita. Kayo po ang salita ng buhay, O Diyos. Hallelujah. 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 We worship you. We give you praise. We give you all the glory, Lord. We put our trust in you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mawit po tayo sa Panginoon bago tayo manalangin. Liwanag ang iyong pinibigkas.
yes Lord. Pangako mo'y tapat, magpakailanman ako ay di iiwan. Upang pabayaan man, pangako mo'y aking panghawak. Minsan pa sabi natin sa Panginoon ang awit na ito. Pangako mo, yes Lord, aking panghawak. Yes Lord. Pangako mo, ang tanging kong sandigan. Pangako mo'y tapat, magpakailanman ako ay di iiwan. Upang pabayaan man, pangako mo'y aking panghawak. Minsan pa hawakan ang pangako ng Panginoon. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo, ang tanging kong sandigan. Pangako mo'y tapat, magpakailanman ako ay di iiwan. Upang pabayaan man, pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo'y aking panghahawakan. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God Jesus. We worship you, we honor you. Siya nga po, Diyos. Siya nga po. Tanging pangako mo yung pinanghahawakan po namin sa buhay namin. Tunay nga po, salamat po sa iyong mga salita, O Diyos. Kung hindi dahil sa iyong salita, wala kaming kaligtasan. Hindi po nagbago yung buhay po namin. Kung hindi dahil sa mga pangako mo, Lord, matagal na kaming sumuko, bumitaw, tumalikod sa pananampalataya, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Taas po natin yung mga kamay natin sa ating pong pagpapanalangin sa Lord. Lord, salamat po sa mga salita mo na aming napag-aralan. Una po sa lahat, humingi kami ng tawad, Lord. Dahil mas maraming pagkakataon, O Diyos, hindi namin masyadong pinapansin at binibigyang halagang iyong salita. Patawarin mo kami kung hindi namin siniseryoso ang pagbabasa ng Bible, pagde-devotion. Lalo na patawarin mo kami, Lord, kung hindi namin naisasapamuhay yung salita mo. Father, we pray, God, bigyan mo kami ng kagutuman, ng kauhawan, O Diyos, ng pananabik sa mga salita mo, O Diyos. Higit sa pera, higit sa trabaho, higit sa mga material na pagpapala. Bigyan mo kami ng desire, Lord, sa iyong mga salita, O Diyos, araw-araw. And Father, we pray, God, na tulungan mo kami that every time na gigising kami sa umaga, uunahin namin ang salita mo. Makikinig kami sa iyo. At tulungan mo rin kami, Lord, dahil totoo po kayo yung salita ng Diyos. Kayo po yung salitang buhay. Father, we pray that every time na hahawakan pa lang namin yung Biblia, bubuksan pa lang namin ito, Panginoon, nihiling namin yung tulong mo. Dahil sa sarili lang namin lakas, Lord, ayaw namin ito. Hindi namin to gusto. Hindi namin to kaya, Panginoon. Father, we pray for your help, God.
That every time na binabasa namin, pinakikinggan namin ng Bible, Lord, we pray na marinig namin yung boses mo, Panginoon. Hayaan niyo po ng salita mo, ang tinig mong marinig namin. At Lord, tulungan mo rin kami na makita namin yung aming pong sarili bago ang ibang tao, Panginoon. Bago po ang iba, makita namin muna ang aming sarili sa iyong harapan. Lalo na po yung mga bagay na nais niyong itama, iayos sa aming pananalita, sa aming pag-iisip, sa laman ng aming pong puso, sa aming pamumuhay, sa aming pong pakikitungo, Panginoon, sa kapwa. Hayaan niyo po maging buhay yung mga salita mo na napakikinggan, na pag-aaralan namin, nababasa po namin. Give us the strength, Lord, to obey every word na nais mong ipamuhay po namin. At Panginoon, hiling ko rin po, hiling rin namin, O Diyos, na kasama ng aming pong pakikinig, pag-aaral, pagsasapamuhay na yung salita. Lord, gaya ng salitang nabasa po namin kanina, Lord, we pray, idalo niyo po ang pagpapala, O Diyos, sa iyong mga anak, sa bawat isa po sa amin dito. At kiniklaim namin, sabi niyo, sa lahat ng gawain po namin, Panginoon, hindi lang sa isang gawain, bagkus sa lahat ng gawain namin, Lord, we declare blessings, God. We declare favor. We declare victory, God. We declare healing, Lord. Pinangahawakan namin yung mga pagpapala na pangako niyo po, O Diyos. Dahil alam po namin nakalaan po ito sa amin, Panginoon. Ama, salamat po, O Diyos. Salamat sa lahat ng napakinggan. Even mga inawit po namin, hayaan mo po, Lord, ang mga salita mo, even ang mensahe ng awit dito, dalhin namin ito hanggang pag-uwi namin ng bahay, O Diyos. Lord, magrehema po ito. Lord, mangusap po kayo, Panginoon. Mangusap po kayo. Magpaalala po kayo sa amin hanggang pag-uwi namin ng bahay, O Diyos. Ama, salamat po. Salamat po. Patuloy namin kayong kinikilala sa lugar na ito na kayo po ang Diyos ng buhay. Kayo pong salita ng buhay, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Maingat namin binabalik ang pagpupuri, pasasalamat, pagsamba. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen. Palakpakan po natin po yun. Ako si Ted. I'm struggling with narcissism. My name is Jen. I used to struggle with deep rejection. I am Jeff. I struggled with pornography, flirting. It was sexual addiction, and eventually it led to being unfaithful to my wife. My name is Tanya. I struggled with being a good girl. I'm Mike Carino. I'm struggling with pornography. Ako si Pastor Derek. Nag-struggle ako sa porn, masturbation, at sexual fantasies. Hi, I'm Shane. I struggled with chronic depression. Nagsimula siya nung high school. Christian na ako noon. Kaya alam ko na kailangan ko ng tulong, pero hindi ko talaga kaya na masabi sa iba. Nakakahiya. Nung kinasal kami, I thought mawawala na yun, mariresolve na lang lahat yun. But I was wrong. In fact, when I became a pastor, nagpatuloy yung struggle ko. Hindi alam sa church yun. It was devastating. It was the ultimate rejection of my life. Sabi ko, ayoko na. I want out. Resolved na ako to maghiwalay kami. I come from an abusive background. I was sexually abused when I was 7. My view of sex got distorted. I find
having sex with men is more pleasurable than women. The wounding and the hurts continued to persist. The addictions go on. Ang worst nito, I'm in ministry. Pero I had this secret struggle. I suffer in silence. Nobody knows. I felt there was no safety in the circles I have. I was hungry for attention. I was hungry for love, for affirmation. At nagdulot yun sa pagkakaroon ko ng same-sex relationship. After finding Jesus, I got myself into a church. I met this guy. Sad to say, I had a sexual fall with him. After confessing, I felt deep rejection. I felt I have no place in church anymore. I thought that there was no more hope for me. I had begun to contemplate my own death. But even if I had not literally killed myself, I felt that every day I was dying. Why still live? Many of us are lonely and living lives of quiet desperation, even those of us who are in the church. And we try to ease that loneliness by entering into relationships, including those relationships that are damaging and abusive for us. And in all this, we do not feel safe to tell a single soul about it. And so we are hiding in shame and in isolation. Sadly, we are hiding from the very one who alone can help us, and we are hiding in the place that is supposed to be of help to us. Living Waters is for anyone seeking healing from relational and sexual issues. In our programs, we discover together the transforming power of the cross of Christ to heal our brokenness and find God's grace and truth, especially in our relationships and sexuality. Living Waters provides a safe place for us to learn about the roots of our struggles, process our issues, and receive prayer ministry in a small group setting. Healing for me is 1,000 trips to the cross. Sa Living Waters kasi, I feel na mas binigyan ng halaga yung intimacy with Christ. Sa Living Waters, na laman ko na mas may malalim pa palang dahilan kung bakit nagkakaroon ako ng longing for attention. Doon ko nalaman that there was this longing that only God can feel. In our marriage, parang naging less strong yung same-sex attraction ko. It become less gradually. Si Ted, ang representation sa akin, he's a tangible presence na I will fight for this marriage, I will fight for you. He represents masculinity. He represents the fighting father for me. For the first time in my life, I was able to experience the power of admitting and confessing. I never had a group like that where I felt safe, I felt vulnerable, I can be who I am. Yun, sa akin, tremendous yung impact sa akin nun. So may mga times na nandun pa rin yung temptations. Pero if I found out na if my heart is really satisfied with Christ and who I really am in Christ, then yung power ng temptation, it really loses its power. It's not just about confession, it's not just about being honest. It's really about going to the cross. When we both learn how to go to Jesus, to the cross, for our own yung mga needs namin, hindi na namin sa isa't isa hinahanap yung kailangan namin. I learned na talagang sa lahat ng pangangailangan ko, it's Jesus who I need. Even dun sa mga moments that I am feeling tempted, healing journey will be lifetime. Healing is a process. I don't have to rush it. I never thought na I would ever thank God for that pain. Dinala ko ng Lord dun sa talagang realization na, Panginoon, salamat. You really loved me so much that you allowed me to go through that pain. Tinulungan ako ng Panginoon na to embrace yung life na He has for me, purpose niya for me. After the Lord has rescued me, got me out of depression, I have a new and tangible hope. That's when I really discovered who He is. That's when I started to call Him Tatay ko.
I'm no longer fatherless. The Lord is life. As we experience personal healing, it paves the way for us to truly love our families and our churches. And as we witness families and churches healed and redeemed for His glory, we pave the way for the redemption and healing of our nation. The transformation and the healing of our nation begins with the body of Christ. It begins with you and me as we yield our weaknesses unto His strength. Down on our knees. Together, let us see the healing of our broken nation, one prayer at a time. Jesus, agos ng buhay, pag-ibig mo'y tunay sa'yo. Jesus, di na mauuhaw, puso ay aapaw. Ikaw, Jesus, agos ng buhay. So, ayan, good morning po ulit. Ako po ulit ito, si Elaine. Ayan po. So, reminder lang po, ang ating pong Living Waters ay magsisimula na po this coming February 11, Sunday, 1 p.m. to 4 p.m. So, sa mga gusto po palang humabol at sumali, paumanhin po ang ating pong interview ay close na po dahil din po sa puno na po ang ating pong first run. So, pero wag po kayo mag-alala kasi kayo pa rin po ay welcome para po sa susunod po natin na run. And isa din po sa mga na-interview po namin, kilala nyo na po kung sino po kayo ha. Pwede po ba kayong maiwan saglit para lang po sa pagdidiscuss tungkol po sa guide and policy po. Yan lang naman po. Salamat po. God bless po everyone. Ayan, dumako naman po tayo sa ating tithes and offering. Pero bago tayo dumako sa ating pagbibigay, nais ko lang basahin na nakikita natin sa likod ng mga envelope na nasa mga upuan. Sabi dito sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. So, sabi dito, hindi napipilitan na, minsan di ba tayo, kung minsan tayo, habang wala pa yung pagpapala, humingi tayo ng pagpapala sa Lord. Tapos pag binigay na ng Lord, minsan nag-hesitate na tayo, lalo na pag malaki yung natanggap natin, parang nanghihinayang na tayo na ibigay yung pinangako natin sa Lord. Pero anong sabi ng Lord na pagpapalain at iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay na may kagalakan. So dapat sa ating pagbibigay, nawa nandun yung kagalakan, hindi lang napipilitan, kundi may kagalakan tayo sa pagbibigay sa Panginoon. So manalangin tayo. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa katapatan mo sa bawat isa, Panginoon. At Lord, sa oras na ito, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga pagpapala na ipinagkakaloob mo sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagtuturo mo sa amin. Salamat, Lord, sa pagmamahal mo na sinabi mo, Lord, na iniibig mo yung mga kusang nagbibigay sa iyo, Panginoon. At tulungan mo kami, Panginoon, na maging tapat kami, maging kusa yung pagbibigay namin, Panginoon, na hindi kami napipilitan lamang, Panginoon. At Lord, pagpalain mo ang bawat isa sa aming mga trabaho, sa mga pinagkakakitaan ng aming mga kapatiran, Lord, sa mga negosyo na mayroon kami, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na patuloy na mapagpalain ang bawat isa, Panginoon. At Lord, sa oras na ito, sa lahat ng mga matitikom naming mga tithes and offering, Lord, dalangin namin, Panginoon, na pagpalain mo ito, Panginoon. Pagsapatin mo, Panginoon, sa lahat ng pangangailangan ng aming simbahan, Panginoon, even Panginoon, sa mga pangangailangan ng mga full-time workers, Panginoon, dalangin ko, Lord, na pagpalain mo, Panginoon, upang
maging magamit ito, Panginoon, sa ikalalawak pa ng iyong kaharian dito sa lupa, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. At even, Panginoon, sa natapos naming gawain, sa mensahe mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga reminders na binahagi mo sa araw na ito, Panginoon. Na patuloy kaming magsaliksik, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. At hindi lamang, Panginoon, magsaliksik, kundi pamuhay namin ito, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay, Lord God. At Lord, maraming salamat. Even sa aming paghiwa-hiwalay sa araw na ito, Panginoon, patuloy mong pagpalain, ingatan ang bawat isa, Panginoon, at patuloy na ikaw yung maparangalan sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus ng aming dalangin. Amen. Yan. Sige po, tayo po muli ay umawit, sumamba sa Panginoon. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo. At tayo po ay manambahan muli sa Panginoon.
Let's maiwan po muna